ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binigyan naman tayo ng another chance na may pagpatuloy natin ng ating pag-aaral sa ating Arabic language course. So, sa ngayon, dito tayo sa aralin na pang-apat, aralin 4 or lesson 4. Dati-rati, yung mga nakahawak ng aklat na ito, naka-English siya, pero binago ko, in-upgrade ko, translate ko sa Tagalog. Bali, sa ngayon, sa aralin 4, dito tayo sa Al-Harakatu at Tawila. Ang ibig sabihin ay ang mahahabang patinig, long vowels. So, ang long vowels natin ay doon siya kinuha sa mga consonants. Na yung 28 letters, doon kinuha yung 3 letters tulad ng alif, ya, at saka waw. So, tinawag siya ng alif maddiya. Ibig sabihin na ano siya, long vowel, prolong. Then ya, maddiya, and then waw, maddiya. So, ang unahin natin ang alif. Ang alif ay alif maddiya. Kapag ang litrang Arabi na alif ay sumusunod sa isang titik na mayroong fatha, halimbawa liter na ba, then sumunod ang alif na ganyan. So, ito ay binibigkas na parang dubling fatha. Magiging a, halimbawa ba. Dito may example, at ang tunog ng a ay katulad ng a sa word na father, tulad father, ganon. So, halimbawa dito, ito yung alif. Yung alif plus another na alif. Ito yung alif na pangalawa. Yan siya, yan na alif, yung nandito. Gamit siya para sa pagprolong, para maging mahaba yung pagbabasa natin. Pero dito sa roles ng alif, na halimbawa alif plus alif, hindi siya magiging dalawang alif. Ang equals niya ay yung alif, nilalagyan ng mad sa taas. Ito ang mad, yung sign na yan ay, ang tawag yan ay mad, na mahaba siya, to prolong, gano'n. So, halimbawa sa letter na ba, tinan mo, alif plus alif, so ganito lang siya, so ang nagbigay sa kanya ngayon ng kahabaan, itong nasa ibabaw, sign ng mad. So, dito sa letter na ba, dito medyo okay, madali intindihin. Yun yung letter na ba, meron siyang fatha, plus alif, hindi ko na ginamitan itong plus na ito ha, ganyan pinagtabi ko na lang. Then pagdating sa join siya, ganito na siya, ba plus alif, nag-join na siya, alif, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito halimbawa, yan o, ba plus alif, then equals, ba, dito, ba short lang, kasi short yung vowel niya, ba, pero plus long vowel, so magiging natin siya, ba, ganon. Then, ta plus alif equals ta, ganon. So, itong mga alif na ito, yun yung gamit natin sa pagprolong ng fatha, yung sound na a. So, ganon, tha plus alif equals tha, jim or ja plus alif equals ja, ha plus alif equals ha, ganon. Hanggang sa dulo niya, ganyan, no? Ha, da, the, ito na yung mga long vowel niya, humaba siya dahil sa nilagyan natin ng alif. Yung ra plus alif naging ra, za plus alif naging za, sa plus alif naging sa. Okay? So kung diretso-diretso natin, nandun na yung theory na yun, naintindihan nyo na. So babasahin na natin ng diretso yung join. Sha, sa, da, ta, the, a, ga, fa, qa, na, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Okay? So, nakita niya, tulad nung sinabi ko doon sa ba, ganito din sa hanggang sa ya. Yan, ya plus alif, so naging ya. Then, kinunik na natin yung alif niya, kinunik na natin para mag-iba na doon sa itsura nung unjoined o separate pa. Okay? So, yun na yung explanation natin sa paggamit natin ng alif maddiya, yung pang-prolong na long vowel na alif.
Dito naman sa pangalawa, ya maddiya. So, kapag ang litrang Arabi na ya na may sukon ay sumusunod sa isang titik na may kasra, ito ay binibigkas na parang dobleng patinig na i. Diba sabi mo i, at ang tunog ng i ay katulad ng salitang deep. Marami siyang pwedeng magamit na example, deep, ganon, na mahaba yung kaniyang kahit pa sa Tagalog, mayroon ding mga example. Hindi ko na lang binago kasi yan yung dati nakalagay ko sa English. So, ganito naman, sa i naman, halimbawa ganyan lang, alif kasra i. Diba? Alif, tapos kasra i. Ngayon, para humaba siya, plus ya, so magiging i. Then, ganito na pag nag-join na siya. Pero sabi mo, Ustad, sabi mo mag-join. Ba't hindi nag-join? Kasi ang alif kasi, non-connector letter. Itatabi lang natin siya, pero hindi natin pwede ikabit yung ya. Kasi pag ikinabit natin ng ya, instead na alif, magiging lam. Magbabago yung itsura niya. So, meron tayong mga non-connector letters na hindi pwedeng baguhin. So, tulad nito, ito naman, ba, kasra, b. So, ito ay b. B. Short vowel, b. Plus ya, long vowel, magiging b. So, ganito na siya pag mag-connect na. B. Okay, ganun din sa ta. Ta, kasra, t. Kasra yung kanyang vowel. Ta, kasra, t. Then plus ya, magiging t. Dito ay t. Plus ya, t. Ito na siya pagkabit na. T. Nakakabit na yung ya doon sa ta. Ito na siya. Ito na yung itsura niya. Okay? Then, ganun din sa harf na tha, o kaya letter na tha, na mayroong kasra, tha, kasra, thi. Then, short lang siya, thi. Then, plus ya, magiging thi, or ganito na, pagkabit na siya. Thi. Ganun naman sa jim, jim, kasra, g. G, dapat may ano siya. Meron siyang, para sa for demonstration lang ba? Okay? Dito rin, no? Oo. Itong problema ng walang sekretary, walang nag-check, walang nagre-review. Ganyan. Ako, pag ni-review ko siya, binabalikan ko, sa tingin ko, correct na eh. Kasi hindi yung pag-iba ang titingin talaga sa trabaho mo, makikita niya yung dapat i-correction. Okay? So, itong Jim, kasra G. So, babasahin na natin siya ng G. Plus, ya, so magiging G. Ngayon, pag connected na, ganito na. G, join na. G. Then, ha, kasra, hi. Plus, ya. So, ganon. Hi, plus ya, hi. Ito na sa join na. Hi. Ganon. So, ganon pa rin. Hanggang sa, pakireview, tingnan nyo na sa aklat, inshallah. Ididiretsohin ko na rin ulit ang pagbabasa. Tulad ng ito. Ito na yung join na hi. Tapos, di. Then, the. Ri. Zi. Si. She. Si. Di. Ti. Di. I. Then, ri. Fi. Ki. Ki. Le. Mi. Ni. Hi. Wi. Yi. Okay? Ganon din siya, ha? Yung proseso doon sa unahan kanina pag-explain ko, ito rin sabi niya. Ya, kasra, iye, then plus ya, iye, then ito na yung connect siya, yi. Okay? So at least, nandun yung idea. Ngayon, dito naman tayo sa mad na wow. Wow, maddiya. Ito naman yung pangatlong vowel na long vowel, ang wow. So, ang wow maddiya, kapag ang litrang Arabi na wow, na ito na, yan na hitsura, na may sukun, ay sumunod sa isang titik na may dhamma, tulad nito. Ito yung letter na mayroong dhamma, tapos susunod yung wow na sukun. Ito ay binibigkas ng dubling dhamma, mahaba siya.
magiging instead na O, magiging O. At ang tunog ng dalawang O na yan, O ay katulad ng patinig sa salitang food. Halimbawa, food. Then, ganito rin ang example niya. Yung alip na mayroong damma, so yan ay short vowel, damma. So ang sound ay O. Then gusto natin siyang pahabain ng U, so plus wow. I-plus natin dagdag natin ang wow. So magiging ganito na siya pagka pinag-connect na. U, ganun. And then dito naman, ba, tapos damma, bu, plus wow, bu. So ito siya pag nag-join na, bu. Ganun. So pwede mo itong lagyan ng sukon, pwede yung hindi mo lagyan. Wala na, understood na siya. Na siya ay long vowel. Kahit wala nakalagay na sukon, understood siya na long vowel siya. Then, to plus wow, magiging to. Then, ito siya pag-connect na. Join. To. Ganun din sa tho. Ganyan. Short vowel, tho. Plus wow, tho. Pag nakakonek na siya, ay ganito. Tho. Ganun. Then, ju. Plus wow, ju. Yan. Ho. Plus wow, ho, then pag-connect na siya, ho, ganun. So, ganun din, basahin natin para medyo mabilis na. Understood na nyo naintindihan nyo yung kanyang role. So, ganun na lang, babasahin natin, yan yung short, dito yung kabit na, magkasama na, join na, ho, then do, ro, zo, so, sho, so, do, to, tho, o. Then, gain, go, fo, ko, ko, lo, mo, no, ho, wo, yu. Okay? Then, naglagay na ako dito ng para yung kanyang blanco na dalawang box. Nilagyan ko na ng word para at least basahin na rin natin. Paano ito babasahin? A'udhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ito yun. A'udhu. So, ito yung long vowel na wow. A'udhu. Dito, dahil walang long vowel dito, so diretso lang yung pagbasa natin lang ng walang wow. Yan. A'udhu. Then, a'udhu. Itong a'udhu, ito yung nagano ka. Ako ay umihingi ka ng kaya sa Allah na tulong. Ako ay kumukubli. Ako ay nagpapakubli kay Allah. A'udhu billah. Ito naman, a'udhu. Ako ay bumabalik. Magiging long vowel din siya pag kahit may isukol siya. Yan. Oh. Understood siya kasi basta preceded by dhamma. Yung wow, kung alimbawa walang nakalagay dito ng mga vowel, no? Titingnan mo siya na pagbasa mo, a'u. Halimbawa, ito walang nakalagay na vowel, so kung wow lang, tapos walang nakalagay na vowel, so isipin mo, baka ito ay a, baka wa, baka wi, baka wo. Pero hindi mo maisip ng ganun kasi preceded siya ng dhamma, nauna yung dhamma. Ang maisip mo palagi na every time na may makita kang wow, tingnan mo yung unahan niya, dhamma, fatha o kasra. Kung siya ay dhamma, automatic ito. Prolong. Pero kung siya ay kasra, hindi. Maliban lang kung ya. So, ya ang para sa kasra. O kung halimbawa sabi mo, kailangan, kung may nakalagay dito na alip, tapos dammang nakalagay, hindi pwede, hindi siya long vowel. So, makuha mo na, ang alip, paano siya maging long vowel? Yung naunahan siya ng a. Ang ya, paano siya maging long vowel? Yung naunahan siya ng i. Tapos yung wow, paano siya maging, makonsider mo siya na siya long vowel na wow, kung naunahan siya ng dhamma. So, yun ang ilalagay natin sa isipan, ha? Yung sound na a, kailangan fatha. Yung sound na i, kailangan kasra. Yung sound na o, kailangan dhamma. So, tingnan mo, ang kaiba lang nitong dalawa, ito ay dal, ito ay dal. Kaya sabi na, a'udhu. Ito naman ay, a'udhu. Kaya iniingatan mo yung pag-pronounce. Pag nasabi mo ng a'udhu, sabi mo, a'udhu, a'udhu billahi. So, mali yun. Ang meaning doon ay, ako ay babalik, ako ay uuwi. Kasi itong a'udhu, uuwi ako, babalik ako. Ito naman ay a'udhu, nagpapakubli. Ako ay nagpapakubli kay Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ako ay ganun. Okay, kaya sa pronounce natin, binabantayan sa Arabic eh. Pag nabago mo yung pronunciation, yung kausap mo nakukulas, Arabo, ba't di ba yung sinabi niya? So, next. Yan.
tutun. Tutun. So may bawel diyan na long ng damma. Tutun ito. Ruhin. Pwede mong basahin ng tut, ruh. Basta understood mo ito yung long vowel yan, ha? Ganon. Bomon. Ang boom ay owl. Then, dito dalawang long vowel dito. Yan, no? So long vowel ng a, yung alip. Dito naman, but. Tabutun. Or tabut. So dito, makikita mo yung alip, long vowel siya nung fatha. Ito naman, ang waw, long vowel siya nung damma. So makita mo ito, dalawa dito. Tabutun. Dito, yakunu. Dito sa ya, wala kong reason na habaan kung magsabi ako ng ya, wala siyang alip. Kaya kailangan short lang, ya, tapos kuno. Oh. Kung mayroon sanang wow dito, babasahin ko siya ng yakunu. Walang wow, so stop ako ng short. No. Yakunu. Kuhin. Kung stop ka, pwede mo sabihin ng kuh. Ito yung nandun sa ang kuh yung kalimutan ko yung ng kuh. Yung bahay na maliit na ganyan yung para sa gilid ng dagat. Ano bang tawag no term sa English? Ha? Yung bahay lang na ganyan yung sa atin parang kugon lang ang inano mo. Kubo. Yan, kuh. Yan. Sa dulo ng ayan, pagka hindi na binabasa. Oh, basta Quran ang babasahin mo, hindi mo na pwede sabihin ng kuhin. Kailangan kuh, yakun, tabut. Inshallah sa litero sa pag mag-Quran na tayo. So, tingnan nga natin dito banda. Basahin nyo nga, maunahan mo, brother Adam. Nasa iyo microphone. Yan, okay. Basahin mo nga. Tutun. Ruhin. Bumun. Ubuhin mo. Sunod pa. Tabutun. Again. Tabutun. Yun. Kailangan respeto mo yung long. Yakunu. Kuhin. Ngayon nagbabasa tayo, we are learning, naging ganun siya. Pero kung pag-salita ka, hindi naman ganun. Hindi na ganun, normal. Pag nagsalita ka lang, sabi mo, tut. Yan, tut, ruh, boom. Pag nagsalita na tayo, when tut, when boom, mga ganun. Ainal hook, mga ganun. Pag nasalita ka na, pero ngayon, dahil nagre-reading tayo, practice, para may emphasize natin yung mga long vowels. So, ganun, binabasa natin ng mahaba. Sige, next. Yun uli, Ustad. Ha? Yun uli. Yo, again, oh. Okay. Tutun. Ruhin. Bumun. Tabutun. Again. Tabutun. Yakunu. Kukin. Yun ang kaibahan ng ini-explain lang sa'yo tapos nakikinig ka sabi mo, pero pag inactual mo, magkakamali ka. So, alam mo, pag matapos siyang mabasa, hindi natin kinurkin na, pero siya mismo nag-correct. Yan lang. Again. Tutun. Rohin. Bumum. Tabutun. Yakunu. Again, mayroon kang dinagdagan ng alip. Yakunu. Yan. Kudin. Again. Akutin. Kuhin. Kukin. KH. Dulhadi. Tutun. Ruhin. Bumun. Tabutun. Yakunu. Kuhin. Next. Khalid. Tutun. Suhin. Bumun.
Tabutun. Yakuno. Kukin. Aywa. Next. Tutun, ruhin, bumun, tabutun, Again. tabutun, Okay. yakunu, kukin. Next. Tutun. Tutun. Ruhin. Ruhin. Bumun. Bumun. Tabutun. Tabutun. Yakuno. Yakuno. Kuhin. Kuhin. Still new, ha? You need alif batas, still in the alif batas, ha? Okay, next. Okay. Tutun. Tutun, ruhin, bumun, Mun. tabutun, Yakuno. yakunu, Aywa. Kuhin. kuhin. Mga anak ito ni Pres PMF. Yala. Next. Tutun, ruhin, bumun, tabutun, yakunu, kukin. Aywa. Aywa Jamil. Ya Jamil. Yala. Tutun, ruhin, bumun, tabutun, yakunu, Again. yakunu, Aywa. kuhin. Aywa. Ang pagkabasa mo kanya, yakuno. Ganun. Pero alam ko hindi mo yung sinadya yun. Kasi kaya nga kailangan ng practice. Okay? So, dagdag pa dito ng mga halimbawa. Sabi niya, mithal. Yan. Ito, diretso na. Balik mo kay Abdul Hadi. Basahin mo sa akin ito. Kayo nang mauna. Aba. Okay. Bata. Okay. Jada. Okay. Khafa. Aywa. Next. I-continue natin, ha? Okay. Gaba. Raka. Jala. Sala. Okay, next. Rashid. Yadi. Okay. Ba't binasa mo siya ng yadi? Walang nakalagay na ano. Hindi ko nalagyan ng vowel. Ba't mo siya binasa ng yadi? Dahil may Dahil may ya yaman. dito. Okay. So, next. Pami. Pami. Again. Huwag mo lagyan ng alip ang fa. Pami. Yan. Fami. Pami. Fami. Fami. Sabi mo, fami. So, may alip. Kaya, fami. Pami. Wala rin ano. Anpi. Kilala mo ito? Fa, di ba? Anfi. Sige, lagyan mo ng sound. Lagyan mo ng vowel. Anfi. Anfi. Okay? Anfi. Uduni. Aywa. Uduni. 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 May air. Tainga. Uduni. May air. Next. Adam. Kadami, Aywa. Yaspi, Aywa. Dari, Dalawang vowel, ha? Dalawang long vowel, no? Dari. Kahit wala ka nang ilagay na short vowels doon, kaya mo na siyang mag-sound. Kasi, alangan naman itong basahin mo ng di, basahin mo ng do, samantalang alip yan. Kaya kailangan da. Tapos dito naman ay, di mo pwedeng basahin ng ruy, o kaya ray, dahil iya dyan. So, ang magiging ri, dari, yun. Pag naintindihan nyo na yung rules niya, very easy na. Kaya yan yung technique. Ba't kami nakakabasa ng walang? Ba't nakakapagbasa kami ng walang vowels? Diyan kami nagsimula. Okay, ito.
Piha. Dalawang vowels, hindi ba? Baligtad lang dito. Dito na una yung sa patha. Dito na yan, oh. Fiha. Fiha. Di ba? Next. Tutun. Hiwa. Ruhun. Bumun. Kuhun. Correct lahat, di ba? Next. Pass out, pakaw. Sige, angkuhan mo na. Sige. Tabutun. Yakunu. Audu. Auzu. Agaba. Balik sa atas. Agaba. Raka. Next. Naubos na? Meron pa? Yan. Dinun. Aywa. Rashid. Aywa. Rashidun. Yan spell na pangalan mo, ha? Rashid. Rashidun. Rashidun. Ito? Rashidun din. Aywa. Pero, i-apply mo nga, basahin mo muna ito. Rashidun. Again. Rashidun. Ito. Rashidun. Again. Rashidun. No. Rashidun. Aywa. Ang kaibahan dito may bawel na a. Prolong siya. Patha. Dito may bawel na ya. Long bawel na ya. Ayan mo. Rashidun. Rashidun. Yan yung kaibahan niya. So, pareho yung mga pangalan yan. Pwede mo siya tawagin ng, kung pinili niya ay Rashidun, ang isa naman ay Rashidun. Ang pinakano ay Abdul Rashid. Yan, yala. Ito. Mururun. Aywa. Ito yung LTO, ha? Mururun. Murur. Sabi natin murur. Inuuli siya ng murur. Inuuli ng pulis ng murur. Ganon. Okay? So, Ubusin mo. ato. Yala. Ubusin niya? Hindi. Sige. Start ka dito. Gaba. Raka. Zala. Sala. Yadi. Again. Yadi. No. Walang alip yung ya. Yadi. Yadi. Yan, sige. Yadi. Fami. Again. Pami. Yan. Anfi. Aduni. Pero, Aduni. sabi ko, lagyan, Uduni. Ipasahon mo talaga yung sabi niya. Anfi. Okay. Uduni. Yala. Okay. Shukran. So, forward natin. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة